Como esta mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin tungkol sa kalusugan ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. At ayon to sa ating napanood na isang vlog ng isang kapatid natin sa legal profession, na kung saan sinasabi niya na mandatory daw on the part of the President to disclose the medical records, ano ba ang tunay na status ng kanyang kalusugan, at sinabi din na kinakailangan ng bumaba ng ating Pangulo sa kanyang posisyon dahil sa kanyang medical condition, at dapat ng si Vice Presidente ang umupo bilang Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Okay, pag-uusapan natin to dahil mahalaga to na malaman natin ang katotohanan at ano ba ipinag-uutos ng ating saligang batas at ng mga dating desisyon ng ating Korte Suprema. No, dahil itong ating kapatid sa legal profession na si Attorney Ofrenacio yata to, na sinasabi na the President is mandated by law to tell the truth about the true condition of his health. No, so tatalakayin natin to, no, ayon sa sinasabi ng Artikulo 7, Section 12 ng ating konstitusyon, at babanggitin din natin bahagya kung ano ang pinag-uutos ng Korte Suprema sa kanilang desisyon noong taong 2020 sa kaso ni De Leon versus Duterte. Okay, umpisahan po natin sa Article 7, Section 12 rather, no? Sa 1987 Constitution po, Article 7, Section 12, sinasabi nito na kailangan pong ipaalam sa publiko ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo kung may maluba siyang sakit. Yan po ay maliwanag. If there is a serious illness, kailangan sabihin ng Pangulo. Pero sa kasalukuyan, wala namang serious illness ang ating Pangulo, at nakita nga natin, nakikipaglaro pa doon sa kanyang aso. Kausap si Undersecretary Claire Castro. So hindi ibig sabihin niya na kapag ganyang nabalitang dinala sa St. Luke ang ating Pangulo, ay kailangan nang ibigay ang kanyang buong medical records, sabihin sa lahat ang detalye nung sinasabi ng kanyang pribadong doktor. So hindi po ito mandatory na ipakita lahat. Ang konstitusyon ay nagtitiwala sa opisina ng Pangulo na siya magdesisyon kung paano at ano ang ibibigay na impormasyon sa publiko. Hindi po pwedeng pilitin ng Pangulo, not even the courts, no, o ng sino man na ibigay ang lahat dahil nasa pagpapasya ng Pangulo. Yan ang tinatawag na executive discretion. Sabi doon sa kaso ni De Leon versus Duterte. At kung tungkol naman talaga sa kalusugan, no, 3 cabinet secretaries ang pinahihintulutan ng ating konstitusyon na pwedeng makaalam, magkaroon ng direct access sa Pangulo upang malaman talaga ang tunay na kanyang sitwasyon sa medical. Ito yung AFE Chief of Staff, Foreign Affairs Secretary, tsaka yung kanyang Defense Secretary. Yan 3 na yan ang dapat nakakaalam. So, kung gusto nyo, tanungin yung 3 na sekretaryo. At pangalawa, mayroon din pinag-uutos ang ating konstitusyon na kung sakasakaling ay hindi na talaga kaya ng Pangulo na maglingkod sa ating bayan. Ang sabi ng konstitusyon, yung majority members of the cabinet, no, has the duty, no, to write, no, to the Congress na sabihin na, oy, ang ating Pangulo hindi na kaya, incapacitated na, kailangan ng kumilos kayo at gumawa ng tamang legal na pagkilos upang pababain na siya sa pwesto at makaupo ang Vice Presidente. So, yun po ang sinasabi. Dito sa kaso ni De Leon versus Duterte noong 2020, no, na desisyon ng ating Korte Suprema, uulitin ko, no, na hindi pwedeng pilitin ng korte ang Pangulo na ibigay ang kanyang mga medical records, no. Pwedeng sabihin niya ano nararamdaman niya, pero yung buong detalye ng medical records, yung sa St. Luke's,
Hindi po pwedeng ibigay yon. Executive discretion yan. Doon, sabi doon sa desisyon sa De Leon versus Duterte. Sinabi ng korte na walang prima facie caso sapat na ebidensya ang nagpapakita na kailangan pilitin ng Pangulo. Ang mga akusasyon ng malubhang sakit, yung serious illness, ay batay lamang sa chismis at haka-haka at mga pinapakalat ni Marites. No? Hindi naman po totoo yan dahil aktibo naman nagtatrabaho ang ating Pangulo. At nakita naman ninyo doon sa kanyang panayam, sa kanyang PCO Undersecretary na si Atty. Claire Castro na malusog at matikas ang katawan ng ating Pangulo. Although medyo nangayayat, syempre kung pinayuhan kang mag-diet at kumain lamang, umigop lamang ng mga sopas, mga sabaw lamang, mga light meals lang ang dapat na ma-intake mo, talaga naman siguradong mangangayayat ka. Alam niyo po yung Pangulo may right to privacy din yan. Bukod pa rito may separation of powers na nangangahulugang hindi dapat makialam ang hudikatura sa mga desisyon ng ehekutibo katulad ng Pangulo na wala namang kinalaman sa paglawag ng batas. So maliwanag yan. De Leon versus Duterte. Kaya itong si attorney, yung ating kasamahan sa legal profession, kinakailangan sigurong balikan niya ang saligang batas, ang teksto ng ating konstitusyon at muling basahin ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni De Leon versus Duterte na kung saan hindi mo pwedeng pilitin ang Pangulo na maglabas ng medical records at kung sasabihin niya kayang-kaya ko pa, no, malakas ako, that is already enough, no? Hindi po totoo na mandatory na sabihin ng Pangulo ang lahat ng totoo tungkol sa kanyang kalusugan. Ang konstitusyon at desisyon ng Korte Suprema ay nagpapakita na may hangganan ito. Kung wala naman pong serious illness, kung walang malubhang sakit, hindi po kailangan sabihin ng lahat. Ano ba naman yung kung ni-EBS ka lang palagi? O kaya medyo hindi palagi maganda timpla ng yung sikmura, no? At pinagbabawal na kumain ng mga karne. Ako din pinagbawalan kumain ng karne, no? Dahil nagkakaedad na part of growing old. Di ba? Hindi lahat pwede mo kainin. O dapat mga light lang ang kakainin mo, gulay, white chicken, yung chicken, ganyan. Pero yung mga karne ng baboy, karne ng baka, ako binagbawal sa akin yan . So going back, hindi kailangan ibigay ang buong medical record. Sapat na ipaalam lang sa publiko na may sakit at kung ano ang kailangang malaman para hindi mag-alala ang taong bayan. Sabi mo may sakit yung Pangulo, di nagkalabo-labo na yung mga posisyon dyan kung ano-ano paplanuhin yan. At siyempre mag-aalala din ang taong bayan, di ba? Hindi po pwedeng sabihin na kailangan sabihin ang lahat ng totoo at sa lahat ng oras dahil may mga karapatan at batas na nagpoprotekta sa Pangulo para sa maayos na pagpapatakbo ng gobyerno. Alam niyo mga kababayan, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros at kompanyeras, ang Pangulo po ang simbolo ng ng katatagan ng ating ekonomiya, ng ating demokrasya. So hindi po lahat ay dapat sabihin sa publiko, lalong-lalo na kung wala naman siyang tunay na nararamdaman na seryosong illness, no, yung tungkol sa kanyang kalusugan. So kailangan tayong mga mamamayan na nakikinig sa ibang mga vloggers dito sa social media at dito din sa ating mga kapatid sa legal profession ay hindi po dapat basta-basta maniniwala kasi hindi naman 100% na accurate ang kanilang mga sinasabi, lalong-lalo na kung sila po ay kabilang doon sa partido
na katunggali ng ating Pangulo. Nagiging bias ang mga opinion niyan, maging ordinaryong opinion o legal na opinion. Sapagkat siyempre may mga personal interest yan, may mga sariling interest yan. It's either gustong tumakbo bilang kongresista, senador, vice presidente, or even president, at gusto nilang mawala na ang Pangulo ang salukuyang Pangulo sa posisyon. So, nararapat lamang na tayong lahat, bawat isa sa atin, na kapag nakakarinig tayo ng mga maling impormasyon o kung meron tayong pagdududa sa isang impormasyon na ibinibahagi sa atin kahit na nasa legal profession niya, kahit na abogado yan, maaring tayo ay bumalik naman doon sa teksto, no, ng ating saligang batas. Basahin po natin. Ano ba sinasabi ng saligang batas? Tama ba si Attorney Bueno sa kanyang ipinaliliwanag sa kanyang YouTube channel? So pag nabalikan mo yung saligang batas, meron kayang desisyon na ang Korte Suprema dito kung ito ba ay naipaliwanag na ng malinaw upang malaman ko kung ano talaga ang interpretasyon ng saligang batas pagdating sa estado ng kalusugan ng ating Pangulo. So dito, sa kaso na to, sa sitwasyon na to, meron po tayong saligang batas na nagsasabi kung kinakailangang ibulgar, sabihin sa publiko ang tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Ito po ay nakasulat sa Artikulo 7, Section 12 ng ating 1987 Constitution. Kung gusto ninyo na mas maliwanag pa na pagpapaliwanag tungkol sa batas, andyan po ang De Leon versus Duterte, a case decided by the Supreme Court in 2020 tungkol sa estado ng kalusugan ng bawat Pangulo. Obligado ba siyang ilabas ang kanyang full details of his medical records kung wala naman siyang nararamdamang seryosong karamdaman? Yan po. At ulitin ko, balikan ang teksto ng ating saligang batas, pumunta sa latest jurisprudence of the Supreme Court, at kayo na mismo mag-decide, unawain, ano ba ang totoo? At malalaman ninyo talaga ang tunay na katotohanan. Huwag basta maniniwala sa mga maling impormasyon, sa mga fake news na ipinakakalat ng mga tao nais pabaksakin ang ating kasalukuyang pamahalaan. Hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your